Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bino. Taong 1953, Negros Occidental. Dahil sa hirap ng kanilang naging buhay at dulot ng pagiging malayo niya sa kabayanan, umasa si Bino ng kanilang kabuhayan sa pag-uuling. Bultuhan sila kung magdala ng kanilang uling sa kabayanan. Ang siste, kinakailangan nila ang kagubatang sakop ng kanilang lupain at ang mga kahoy na makukuha nila ay ginagawa nilang uling. Samantala, ang lupang kanilang nililinis, tinatamaan nila ng mga produktong maibibenta rin nila sa bayan. Isang hapon, dahil may nakabinbin pang gawain si Bino sa gubat, nagpa siya siyang magpaalam sa kanyang mga magulang. Sinabi na lang niya sa kanila na wag na siyang hintayin sa hapunan dahil tsak nagagabihin siya ng uwi. Noong makababa na siya, sa hindi niya inaasahan, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Subalit, dahil alam niyang hindi niya maipagpapabukas ang pagsusunog sa naiwang bahagi ng gubat, napagpasya niyang isantabi ang takot na kanyang naramdaman. Pagkarating niya sa gubat, nagtaka siya dahil parang may mga matang nakamasid sa kanya. Kahit saang dako siya mapatitig, tila may nakatayo at nakaambang aatake sa kanya. Agad na naisip ni Bino na 3 gabi na lamang ay magiging kabilugan na ng buwan. Kung mga aswang kayo, huwag lamang kayong magkakamali. Isasama ko kayo sa mga susunugin ko kung nagkataon. Isinantabi niya ang takot na kanyang naramdaman at tinungo ang bahagi na kanyang kakainginin. Noong mga sandaling yon, madadaanan niya ang lugar kung saan sila nag-uuling. Walang ano-ano, natigilan siya nang may mapansin siyang nagbabaga roon. Ano kaya yan? Bakit kaya parang may nasusunog dyan? Dulot ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang tunguhin ang ulingan at nang makita kung ano ang bagay na nasusunog. Pagkarating niya roon, ganoon na lang ang kanyang gulat nang nawala ang usok at baga na kanyang nakikita. Napakunot noo siya nang makita ang isang uling na nawawala at lumilitaw sa kanyang paningin. Ano bang uri ng uling yan? Parang may sa engkanto ha. Nilapitan ni Bino ng husto ang uling at nang akmang dadamputin na sana niya ito, biglaan siyang nakarinig ng iba't ibang ingay sa paligid. Bago alamin kung ano yan, tuluyan niyang kinuha ang uling na nakita niya, tsaka ikinuyom ang kanyang palad. Dulot ng ingay na kanyang narinig, napalingon siya at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makakita siya ng iba't ibang nilalang na naroroon. Animoy nakaantabay sila at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake sa kanya. Sa halip na makaramdam ng takot, humarap siya sa kanila at hinugot niya ang kanyang itak. Anong pakay ninyo sa akin? Walang sumagot na kahit isa sa kanila. Sa halip, napatitig lang sila ng mabalasik kay Bino, tsaka unti-unting umalis. Nagtaka pa si Bino kung bakit tila may kung anong kinakatakutan ang mga engkanto at agad silang nagsialisan. Nang wala na ang mga nilalang, noon lang siya kinabahan ng husto. Halos hindi siya makahakbang noon, dulot ng kanyang nararamdaman. Hindi kaya itong pakay ng mga nilalang na yon? Tiningnan niya ang uling na kanyang nakuha at nagkaroon siya ng kutob na ang naturang bagay ang pakay ng mga engkanto. Teka lang, isa kaya itong mutya? Kailangan kong ingatan to. Hindi ako papayag na makuha to ng kung sino man at gamitin nila sa kasamaan. Sa kadahilanang naroroon na siya sa gubat, nagpasya na lang siyang ipagpatuloy ang tunay niyang pakay doon. At para mas madali siyang makapagkaingin, mas inuna niyang sunugin ang kawayanan at ang bahaging may mga patay na puno. Habang pinagmamasdan niya ang lumalagablab na apoy, inisip niya na marahil ay nagalit ang mga engkanto sa kanilang ginawa
Huwag lamang silang gagawa ng hindi maganda sa aking mga mahal sa buhay. Dahil kung nagkataon, hahanapin ko sila kahit saan man sila magpunta. Dahil sa naging estratehiya niya, naging mabilis ang kanyang pagkakaingin. Noong natupok na ang kanyang kinakaingin, minabuti niyang siguruhin munang hindi nakakalat pa ang apoy. Bago pa man maghating gabi, nagpasya siyang umuwi na sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Inakala ni Bino na baka mga kulisap at ibon lamang ang mga yon, kaya nagpasya siyang wag na lamang itong intindihin. Walang ano-ano, sa hindi niya inaasahan, nakaramdam siya ng sobrang init. Pakiramdam niya'y naglalakad siya sa mga nagbabagang uling. Kinutuban na rin siya noon ng hindi maganda. Ano kayang nangyayari sa akin? At bakit ito ang pakiramdam ko? Parang may panganib na nakaamba. Ilang beses siyang nagpalinga-linga, ngunit wala naman siyang nakikitang kung anumang nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napakunot noo siya nang may makita siyang 3 nilalang na butot balat at parang pinaghalong kambing at aso ang itsura. Mas mahaba ang mga paa nito sa likuran, kaya napagtanto niya kung ano ang naturang nilalang. Yan ang mga kinukwento sa akin ni Lolo. Hindi ako maaaring magkamali. Mga sigbin yan. Dahil alam ni Bino na nasa panganib siya, minabuti niyang hugutin na sa kaluban nito ang kanyang itak. Nagpasya na rin siyang saglit na tumigil at hintayin na makalayo ang mga sigbin. Dahil sa kanyang nakita, napagtanto niyang may mga ganoong nilalang palang gumagala sa paligid. Paniguradong nananalasa na ito sa ibang baryo. At kung hindi ako nagkakamali, baka dito na naman sa amin maghasik ng lagim ang mga nilalang na yan. Noong tuluyan ng makalis ang mga sigbin, nagpasya na rin siyang umuwi sa kanilang bahay. Malayo pa lamang si Bino, narinig na niya ang mga ingay na ginagawa ng kanilang mga alagang kambing. Nagtaka siya, kaya sa halip na dumiretso sa pagpasok sa kanilang bahay, minabuti niyang tingnan na muna ang kanilang mga kambing sa likod bahay nila. Anong nangyari sa mga kambing namin? Kani-kanina lang, narinig ko pa ang mga ingay nila. Paano lahat ng mga to ay wasak na ang tiyan at may mga kagat sa kanilang leeg? Napayukom ng kanyang kamao si Bino. Imbis na gisingin ng kanyang mga magulang, nagpasya siyang hanapin na muna kung ano ang nilalang na gumawa ng ganoon sa kanilang mga alaga. Dahil sariwa pa ang sugat ng mga kambing, batid niyang hindi pa gaanong nakakalayo ang salarin. Ang naging palaisipan pa kay Bino ay kung sino ang gumawa nun sa mga alaga nila. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paghahanap nang makaamoy siya ng sobrang panghi. Kasunod nito, nakaramdam siya ng init ng kanyang katawan. Humanda lang ang nilalang na yan. Alam kong kung hindi sigbin ang gumawa, paniguradong aswangan ng biktima sa mga alaga namin. Nilibot niya ang bahagi ng kanilang baryo na sakop ng kanilang lupain, ngunit hindi niya nahanap at nalaman kung ano ang posibleng pumatay sa mga alaga nilang kambing. Nagpasya na lang din siyang bumalik sa kanilang bahay at nang masabi sa kanyang mga magulang ang nangyari. Noong makapasok na siya, nagising ang kanyang ama dahil naiihi ito. Hindi naman nagdalawang isip si Bino at sinabi niya sa kanyang ama ang nangyari sa kanilang 3 kambing. Wala kaming narinig na paghuni ng tiktik. Pero kanina bago kami matulog, amoy na amoy namin ang umaalingaso na samyo ng hangin. Malamang may mga gumagalang sigbin sa paligid. Kinilabutan si Bino sa sinabi ng kanyang ama. Gawa ng winika ng tatay niya, nakumpirma niyang sigbin nga ang siyang nambiktima sa kanilang alaga. Tinanong pa niya kung saan kaya posibleng mahanap ang mga nilalang na ito, pero hindi ito nakatugon sa kanya.
Ang aking hinala, baka sumama to sa atin buhat sa bayan. May mga mayayaman na pinaglakuan natin ng uling at marahil isa sa kanila ang sigbinan. Siguro, sumama sa atin ang sigbin nang mapagtanto nitong marami tayong dalang uling. Kumunot ang noo ni Bino. Hindi niya alam kung ano ang koneksyon ng uling sa mga sigbin, kaya sinagot naman niya ang kanyang ama. Pinapakain ng uling ang mga sigbin. Pagkawika ng tatay ni Bino, biglaan itong natigilan. Saglit siyang napaisip hanggang sa sinabi niya kung sino sa mga suki nila ang pinaghihinalaan niyang sigbin. Malamang na sila nga. Sa lahat ng bumibili sa atin, sila palagi ang may pinakamaraming sako kung kunin. Namilog ang mga mata ni Bino. Sinabi pa ng kanyang ama na halos lahat ng mga sigbinan ay may lahing aswang dahil nagagawa nilang mapaamo ang mga ganoong nilalang. Kung gayon, kapag hindi ko mahanap ang mga sigbin na umatake sa ating mga alaga, baka sakaling mahanap kong mga nilalang na yon sa bahay ng pinakamayaman nating suki. Ipinangako ni Bino sa kanyang ama na pagbabayarin niya ang may-ari ng mga sigbin. Pinagsabihan pa siya ng kanyang ama na wag nang ituloy kung anuman ang kanyang binabalak dahil baka mapahamak lang siya. Ngunit nagwika naman si Bino na kailangan niyang maipaghigante ang kanilang mga alagang kambing. Dagdag pa niya, malaki ang nawala sa kanila dahil sa ginawa ng mga sigbin na yon. Dahil pagod na rin si Bino, napagpasyahan niyang matulog na muna at kinabukasan na lang poproblemahin ang mga nangyari. Bago pa man siya makaidlip, siniguro na muna niyang hindi niya maiwawala ang mutya ng uling na kanyang nakuha. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising na si Bino. Nagkataon ding gising na rin ang kanyang tatay, kaya magkasama silang bumaba. Nang naroroon na sila sa labas ng kanilang bahay, agad nilang tiningnan ang sitwasyon ng mga kambing. Nanlumo silang pareho dahil sa sitwasyon ng mga hayop na kanilang inaalagaan. Hindi ako nagkamali. Ganitong-ganito ang mga sugat na natatamo ng biktima ng mga sigbin. Kung gayon, Itay, kailangan masugpo ko ang mga nilalang na yon at maging ang mga nag-aalaga sa kanila. Napailing ang ama ni Bino sa kanya. Sinabi nito na mas maigi kung hahayaan na lang dahil aalis din ang mga sigbin na yon sa kanilang lugar. Subalit, sa halip na sumang-ayon sa kanyang ama, sinabi ni Bino na kung pababayaan na lang niya ang mga sigbin na umatake sa mga hayop, mauubos ang mga alaga ng mga mahihirap na kagaya nila. Inilibing na lamang nilang dalawa ang mga kambing na pinatay ng mga sigbin. Pagkatapos nito, napagpasyahan ni Bino na bumalik sa gubat at nang makapagputol na naman ang mga punong kanilang uulingin. Nagtaka pa siya gayong hindi siya nawawala ng lakas sa kanyang trabaho. Magmula noong napasa kanya na ang ipinagkaloob sa kanya ng kalikasan, parang naging ibang tao na siya. Sa paglipas ng mga araw, hindi lamang sa kanilang baryo nagkaroon ng mga pinatay na hayop. Maging sa ibang karatignayo nila tsaka sa mga baryong malapit lang sa mga kabayanan. Pagkaraan ng halos isang linggo, nagkaroon ulit sila ng mga sako-sakong uling na pupwede nilang ibenta sa bayan. Upang malaman niya kung saan nakatira ang pinaghihinalaang sigbina ng kanyang ama, minabuti ni Bino na siya na mismo ang personal na maglalako ng uling sa kabayanan. Upang may pangontra sa mga ganoong nilalang, nagpasya siyang magdala ng buntot ng pagi. Itinago na lang niya ang naturang bagay sa mga uling niya upang hindi makita ng kahit na sino. Humanda kayong mga sigbin kayo. Kapag nagawa ko ng mapatay ang mga nag-aalaga sa inyo, paniguradong aalis kayo sa aming bayan. Masisiguro ko na rin na wala ng ibang hayop na mabibiktima.
Sakay sa kanyang kangga na hila-hila ng kanyang baka, umalis siya at tumungo sa bayan. Nang naroroon na siya, naging dismayado siya gawa ng halos kalahati lamang ang nabawas sa mga sako ng uling niya. Mas maigi nga siguro kung magpahinga ako saglit. Naghanap siya ng mabibilhan ng tinapay at tubig. Habang kumakain, naging panay ang paglinga niya sa paligid. Nasa kalagitnaan siya ng ganoong sitwasyon nang may matanaw siyang nilalang na pagala-gala sa paligid. Sinipat niya ng maigi yon at napagtanto ni Bino na maging doon ay may mga sigbin din. Dahil dito, naalala niya ang mayamang suki nila. Inubos na lamang niya ang kanyang pagkain at inumin, tsaka nagpa siyang pumunta roon. Saktong pagkababa niya mula sa likuran ng kanyang baka, noong makalanghap siya ng napakapanghing amoy. Napatitig na lang siya sa malaking bahay na naroroon at napaisip na marahil doon nagmumula ang mga sigbin. Tumawag siya ng mga tao roon at ilang sandali lang may lumabas na isang matandang lalaki. Alam ni Bino na yon ang tinutukoy ng kanyang ama, kaya walang pagdadalawang isip niya itong inalok ng inilalako niyang uling. Hindi naman tumanggi ang naturang tao at tinanong nito kung ilang sako pa ang natitira, at nang malaman niyang higit pa sa 10, walang pagdadalawang isip niyang pinakyawang mga ito. Pakidala na lang itong lahat doon sa may bandang likuran. Sa labas lang ng bodega ng aming palay. Napatango naman si Bino, at dahil nahihiya siyang papasukin sa loob ng bakuran ng kanyang alagang baka, hinakot na lang niya ang mga sako patungo sa likod ng bahay ng kanilang suki. Nasa ikatlong balik na siya nang makarinig siya ng mga ingay na pamilyar sa kanya. Mas lalo ring tumatapang ang samyo ng hangin. Ang panghirito, paniguradong tama ang hinala namin ni tatay. Pagkakuha ni Bino ng huling sako ng uling, nagkaroon siya ng ideya kung ano ang kanyang gagawin. Noong makarating na siya sa likod bahay, ipinuwesto niya sa labas ng bodega ang panghuling sako ng uling. Pagkatapos nito, nagmatsyag siya sa buong paligid. Hindi kaya sa bodegang ito nila itinatago ang mga sigbin? Napansin din niyang doon nagmumula ang mapanghing amoy na kanyang nalalanghap. Bago siya lumapit ng husto sa bodega at silipin kung ano ang nasa loob nito, nagpalinga-linga muna siya sa paligid. Nang mawari niyang wala namang tao na posibleng makakita sa kanyang gagawin, naghanap siya ng siwang na posible niyang silipan. Ilang sandali lamang, may nakita si Bino na maliit na butas kung saan pwede siyang sumilip. Kung hindi ako nagkakamali, natigilan siya sa kanyang pagbubulong nang makita niya kung ano ang nasa loob ng naturang bodega. Kitang-kita niya ang mga banga roon at dinig na dinig niya ang mga kalampagan. Napatanong pa siya sa kanyang sarili kung ano ang posibleng nasa loob nun. Ngunit agad ding natugunan ng kanyang katanungan nang makakita siya ng kaparehong nilalang na nakita niya sa gubat noong nagkaingin siya. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Bino dahil naging tama ang kanilang hinala. Naisip niyang wasto rin ang hinuha ng kanyang ama patungkol sa kanilang suki. Saglit siyang natigilan at napaisip kung ano ang mainam niyang gawin. Ngunit habang nasa ganoong estado, nakarinig siya ng mga yabag na papalabas sa naturang bahay. Nagmadali siyang magtago sa gilid ng mga nagpatong-patong na mga uling. Sakto namang nakapagtago siya noong sumilip ang kanyang suki sa bintana. Pigil hiningang minatyaga ni Bino yon, at nang wala na ito sa tapat ng bintana, patakbo siyang bumalik sa harapan ng nasabing bahay. Nagkataon din na papalabas ang suki niya, kaya sinabi niyang nadala na niya sa tapat ng bodega ang mga sako ng uling. Sa kabutihang palad, hindi nito napansin ang buntot ng page na dinala ni Bino. Agad namang nagbayad ang naturang tao, kaya nagpasalamat dito si Bino, tsaka nagpaalam ng aalis.
Noong makalis na siya sa malaking bahay, ilang beses pa niyang nilingon ito. Napalunok pa siya ng kanyang laway nang mapagtanto niyang nakatitig pala ng mabalasik sa kanya ang kanilang parokyano. Kailangan may gawin ako. Nagpapayaman ng mga taong nakatira rito habang nagsasakripisyo ang mga maihirap na kagaya namin. Naisip niyang kung hindi niya masusugpo ang mga sigbin, paniguradong darating ang panahon at maging mga tao ay kanilang bibiktimahin. Noong makauwi na si Bino sa kanilang bahay, sinabi niya sa kanyang ama kung ano ang kanyang nakita. Nagulat naman ang kanyang tatay sa kanyang nalaman. Ang sa akin naman ay hinala lang. Hindi ko akalaing totoo pala ang kutob ko. Tsak na sumama nga sa atin ng mga sigbi na yan. Kaya kailangan nating magbantay sa paligid. Napatango na lang si Bino sa sinabi ng kanyang ama. Dahil sa banta ng mga sigbin sa kanilang lugar, nagpasya na rin siyang ihanda ang buntot ng pagay na kanyang dinala sa bayan. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, nagpasya si Bino na rumonda sa paligid. Hindi na rin kasi nila napagbigay alam sa mga taong patungkol sa mga sigbin, sa kadahilan ng baka maalarma lang ang mga kanayo nila. Dala niya ang kanyang buntot ng pagi at nakasukbit din sa kanyang tagiliran ang kanyang itak. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglilibot nang makarinig siya ng mga ingay ng baka sa hindi kalayuan. Alam niyang sakop pa rin yun ng kanilang baryo, kaya inalam niya kung saan banda ito nagmumula. Pagkaraan lang ng ilang minutong paglalakad, napagtanto niya ang pinanggagalingan ng nasabing atungal ng baka. Halos tumakbo na siya papalapit doon, ngunit nang matagpuan na niya ang hayop, nakita niyang pinagpipiestahan ang mga ito ng dalawang sigbin. Napasapo na lang si Bino sa mutya ng uling niya, tsaka mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng mga nilalang na abala sa pagkain sa laman loob ng baka. Nang makalapit na siya roon, walang pag-aalinlangan niyang hinambalos ang mga ito ng hawak niyang buntot ng pagi. Tatakas pa sana ang dalawang sigbin, ngunit nagawang masunggaban ni Bino ang isa sa kanila. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa likurang paa, na siyang naging rason para gumawa ito ng tunog na nakakarindi. Walang hiya kayo! Kayo pa lang nang bibiktima rito, ha? Uubusin ko kayo! Binitawan ni Bino ang hawak niyang buntot ng pagi at agad na hinugot ang kanyang itak. Akmang tatagain na sana niya ang naturang sigbin nang biglaan siya nitong kinagat. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang kamay, kaya buong lakas niyang ibinalibag ang nasabing sigbin. Muling napamura si Bino. Tiningnan niya ang kanyang kamay at napangisi siya nang mapagtanto niyang hindi siya sugatan. Nang mapansin niyang bumangon na ang sigbin, pinulot niya ang kanyang buntot ng pagi tsaka hinambalos ito. Tinamaan ang dulong bahagi ng buntot ng pagi ito, kaya namilipit ang nilalang. Agad na nilapitan niyo ni Bino at walang takot na hinawakan sa isang paa. Ang dapat sa inyo, patayin! Hindi ako papayag na ubusin ninyo ang mga alaga namin dito. Matapos mag-uwi ni Bino, tinaga niya sa leeg ang sigbin. Nang makita niyang nasugatan na ito, binitawan niya ang sigbin. Namilog na lang ang kanyang mga mata nang sa isang pagkisap niya, biglaang naglaho ang nilalang. Iginala ni Bino ang kanyang paningin sa paligid, ngunit kahit saang dako siya mapatingin, hindi niya matukoy kung saan na nagpunta ang nilalang na yon. Agad niya naisip na merong kakayahan ng mga ito na maglaho sa paningin ng mga tao. Dahil dito, nagpatuloy lang siya sa pagronda para siguraduhing wala ng ibang hayop ang mabibiktima. Mabuti na nga lang at hindi na naghanap pa ng ibang magiging pagkain ang mga nananalasang nilalang sa kanilang baryo. Bumalik si Bino sa kanilang bahay at nagpa siyang magpahinga. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagpapahinga nang maalala niya ang kanyang mga alagang kambing na pinatay ng mga sigbin.
Naisip ni Bino na mahihirapan siyang lipulin ang mga ito, kaya kinakailangan niyang balikan kung saan talaga siya nanggaling. Subalit, dahil malalim na ang gabi, nagpasya na muna siyang matulog. Naisip niyang bumalik ng bayan bukas upang mapagplanuhan ang kanyang magiging hakbang. Kinabukasan, sa halip na tumungo sa gubat at makaputol ng mga punong kanilang uulingin ulit, nagpasya siyang pumunta sa bayan. Idinahilan na lamang niya sa kanyang mga magulang na may kikitain siyang kaibigan at marahil ay gagabihin siya sa pag-uwi. Dadalhin ko na lamang tong buntot ng page tsaka itak. Baka kasi may makasagupa akong sigbin pag uwi ko eh. O baka kung mas malala pa, aswang ang aharang sa akin. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Bino sa kanya. Pinaalalahanan lamang nila siyang mag-iingat, lalo pat kabilugan na pala ng buwan sa gabing yon. Nagpasalamat na lamang si Bino sa kanila, tsaka nagpasyang umalis. Sakto namang may isang kanayon silang tutungo sa bayan at may dalang kangga, kaya nakisabay na lang siya rito. Habang patungo sa bayan, napagkwentuhan nila ang patungkol sa sigbin. Maging ang kanayon niyang yon ay nababahala na rin, ngunit alam ni Bino na hindi niya pupwedeng sabihin ang kanyang plano. Pasado 11:00 na ng umaga nang makarating sila sa bayan, kaya walang nagawa si Bino kundi ang maghanap ng karinderya kung saan pupwede siyang makapagpananghalian. Noong may mahanap siya, kumain siya roon, tsaka doon na rin siya nagpalipas ng oras sa buong araw. Nagtaka pa ang ibang mga tao kung bakit may dala siyang buntot ng page, ngunit idinahilan na lamang niyang ibibigay niya yon sa kanyang kaibigan. Kinagabihan, noong magsara na ang karinderya, umalis na rin si Bino at minabuting maglakad patungo sa kinaroroonan ng bahay ng sigbinan. Alam niyang madali niyang matutunto nito, gawa ng tanging yun lang ang malaking bahay doon. Mas maigi siguro kung sa likurang bahagi ako dadaan. Mas hindi ako mapapansin ng sigbinan pag nagkataon. Gaya ng kanyang naging plano, minabuti niyang sa bandang likuran ng malalaking bahay tumungo. Noong naroroon na siya, napagtanto niyang tahimik ang buong bahay. Hindi nawawala ang init na nararamdaman ko. Ibig sabihin, naririto pa rin ang mga sigbin at maging ang amo nila. Sinubukang maghanap ni Bino ng madadaanan papasok hanggang sa may makita nga siyang pwedeng daanan. Umakyat siya roon at nang makapasok na siya sa bakuran ng kanilang suki, lumakas ang kabog ng kanyang puso. Agad siyang dumiretso sa bodega ng palay at nakita niyang nakasarado yon. Mas maigi siguro kung babasagin ko ang mga banga sa loob, nang sa gayoy walang magiging tirahan ng mga sigbin. Baka sa paraang yon, madali na lang silang magagapi. Alam niya sa kanyang sarili na kung may tao mang papasok doon, ay hindi nila kaagad siya makikita dahil sa taglay na pambulag ng kanyang mutya ng uling. Sinubukan niyang maghanap ng medyo marupok na bahagi. Noong makahanap na siya, maingat niyang tinuklap ang dingding na yon na gawa sa yero. Bago tuluyang pumasok sa bodega, nagpalinga-linga siya sa paligid. Noong mapagtanto niyang walang ibang tao sa paligid, pumasok siya sa bodega at nilapitan ang mga banga roon. Ilang beses pang napabahing si Bino, gawa ng sobrang panghe ng hanging nalalanghap niya roon. Ito na ang katapusan ninyo, mga sigbin! Nang tuluyan na siyang makalapit sa banga, hinambalos niya ang mga ito hawak ang buntot ng page. Dahil sa lakas niya, nabasag ang mga bangang naroroon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang ginagawa nang makarinig siya ng mga ingay sa kanyang likuran. Nilingon yun ni Bino at nagulat ang kanyang mga mata noong makita niyang napakaraming sigbin ang naroroon. Nagbabaga ang kanilang mga mata at nakangisi sila habang nakatitig ng mabalasik sa kanya. Uubusin ko kayo!
Hindi ko hahayaan na maghasi kayo ng lagim dito sa aming bayan. Saktong hahambalusin sana niya ang nasa unahang sigbin. Nang sa hindi niya inaasahan, sabay-sabay siyang nilundaga ng mga nilalang na yon. Dahil may mga basag ng bangang nagkalat sa loob ng bodega, napamura na lamang si Bino nang matisod siya at mabuwal. Sinubukan niya pang ituloy ang paghambalos sa mga sigbin, ngunit kinagat siya ng iba pa sa kanila at saka kinaladkad papalabas ng bodega. Hindi niya nagawa pang makipaglaban dahil sa likse ng mga sigbin. Dahil na rin sa nangyari, nagawa niyang bitawan ang kanyang buntot ng pagi. Mapanghas kang lalaki. Anong ginagawa mo rito sa loob ng aking bakuran? Inililibing mo lang ang sarili mo sa hukay. Napatitig si Bino sa nagsalita at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang malaman niyang ang tao pala yon ang madalas na pumapakyaw ng kanilang uling. Sinubukang magpumiglas ni Bino pero hindi siya pinapakawala ng mga sigbin. Noong lumaon, sinenyasan ng suki ni Bino ang mga sigbin, kaya binitawan siya ng mga ito. Pababayaan kitang makaalis sa bakuran ko. Pero wag mong ipagsasabay ang nakita mo rito. Huwag ka na ring bumalik pa rito. Dahil kapag nakita kita ulit, hindi ako magdadalawang isip na ipalapa ka sa mga sigbin ko. Hindi ako natatakot sa mga sigbin at lalong-lalo na sa'yo. Marami nang nabiktimang hayop yung mga alaga mo at hindi ako papayag na dumating ang araw na mambibiktima na rin sila ng mga tao. Napatawa ang sigbinan sa sinabi ni Bino. Napailing pa ito at sinabi sa lalaki na wala itong pakialam sa mga tao. Kayamanan ang ibinibigay sa akin ng mga sigbin na yan at hindi ako papayag na sirain mo lang ang aking plano. Kung talagang kailangan kong pumatay para lang makuha ang kayamanang bigay ng sigbin, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Napamura na rin si Bino dahil sa sinabi ng aswang. Iginala niya ang kanyang paningin at nang makita niyang nakaabang sa kanya ang mga sigbin, hindi na muna siya gumalaw. Walang puwang dito sa mundo. Ang mga kagaya mong sariling interes lang ang kinukonsidera. Ang kagaya mo, dapat pinapatay. Napatawa ang sigbinan. Sinabi niya kay Bino na tumayo ito upang magtuos silang dalawa. Napailing naman ng lalaki at kahit na may pag-aalinlangan, tumayo siya at agad na inihanda ang kanyang itak. Inakala ni Bino na susugurin siya ng sigbinan, ngunit napahiyaw na lang siya noong sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga sigbin. Napamura siya habang sinusubukang tagain ang mga ito. Iisa-isahin ko kayo, mga demonyo! Napatawa na lang ulit ang sigbinan sa winika ni Bino. Animoy natutuwa ito habang pinagmamasdan ang lalaking nakikipaglaban sa maraming sigbin. Ang bawat sigbin naman na sumusugod sa kanya, walang pagdadalawang isip niyang tinataga. Dulot na rin ng mutsyang tangan niya, mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas. Walang awa niyang tinataga at ibinabalibag ang mga nilalang. At wala siyang naging pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanya. Mukhang magiging magandang laban ito. Hindi ko inakala may taglay ka palang kabal at kunat. Tingnan na lang natin kung hanggang saan niyang kaya mo. Pagkatapos mag-wika ng sigbinan, napatawa ito habang nakatingala sa kalangitan. Hindi na inaksaya ni Bino ang pagkakatawan at nagmadali siyang sumugod dito. Noong makalapit na siya rito at nang akma na itong tatagain ng sigbinan, bigla itong napaatras. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Bino, nagpalit ng anyo ang sigbinan. Mas lalo pang naging nakakatakot ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay mas lalo pang nagbaga. Nakausli na ang kanyang pangil at pumakat ang kanyang mga ugat sa kanyang buong katawan. Ang mga balahibo nito sa katawan ay tumayo at animoy naging mga tinik. Alam ni Bino na hindi isang normal na aswang at sigbina ng kanyang kaharap, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Nagkamali ka ng binangga.
Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin sa'yo at sa pamilya mo. Napaangil ang aswang habang nakatitig kay Bino. Ang gusto ko lang, lubayan mo ang aking mga kanayon. Mahirap lang kami, pero masaya at payapa kaming namumuhay. Kung gusto mong magpayaman palalo, umalis ka rito at dalhin mo yung mga perwisyong sigbin mo. Dahil sa sinabi ni Bino, nagsipulasan ng mga sigbin na natitira. Noong una, inakala niyang aalis na ang mga ito, ngunit napamura na lang siya noong sumugod sa kanyang mga ito. Hindi naman nabahala si Bino, gawa ng meron siyang taglay na kabal sa katawan. Sa bawat pagsugod sa kanya ng mga sigbin, walang pagdadalawang isip nitong sinusunggaba ng mga yon tsaka ipinapakita sa sigbinan kung papaano niya tinataga ang mga sigbin. May iilan pa sa mga yon ang nawawala sa kanyang paningin, ngunit dahil sa taglay niyang mutya ng uling, hindi nakakawala ang mga ito. Nagagawa niya pa ring makita ang mga ito at tinataga bago pa man makaatake sa kanya. Sa maigling panahon lang, tuluyang nalipol ni Bino ang mga sigbin na naroroon. Magsasaya na sana si Bino dahil sa kanyang nagawa, pero natigilan siya at napatras noong mabilis na sumugod sa kanya ang aswang. Dahil nakailag siya, hindi nagtagumpay ang nilalang sa pag-atake sa kanya. Nanggalaiti ito at muling sumugod kay Bino. Nakita naman ng lalaki at nabasa kung ano ang binabalak ng nasabing nilalang. Sa bawat pag-atake ng aswang, inilaga nito ni Bino. Ilang beses din niyang sinubukang tagain yon, ngunit malikse ang paggalaw ng naturang nilalang. Pasalamat ka at isa kang aswang. Kung normal na tao ka lang, paniguradong matatagtad kita ng taga. Napatawa ang aswang sa kanyang sinabi. Yan ang mali mo. Sumugod ka rito nang hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Agad namang tumugon sa kanya si Bino at sinabing hindi siya natatakot sa aswang at kaya niya itong labanan kahit pa ng mano-mano. Napaangil na lang ang nilalang at sa muling pagkakataon, palundag itong umatake kay Bino. Pagkakita naman niyang malapit nang bumagsak sa kanya ang aswang, sinalubong niya ito ng kanyang itak. Nagawa niyang tamaan ang aswang sa kaliwang braso, pero sa isang pag-isap ng mga mata ni Bino, naghilom ang sugat nito. Kung may kabal at kunat ka, ako naman ay may kakayahang paghilumi ng aking mga sugat. Patas na tayo, pero mas lamang ako sa'yo. Kaya kong magpalit ng anyo. Pagkatapos niyang magwika, mabilis na tumakbo ang aswang para sumugod kay Bino. Dahil dito napaatras ang lalaki. Pumunta siya sa madilim na bahagi at napangisi nang mawari niyang hindi siya nakikita ng sigbinan. Harapin mo ako kung gusto mo akong patayin! Pagkawika niya, agad siyang nagpalit ng kanyang pwesto. Pagkaharap naman ng aswang sa nauna niyang pwesto, nilapitan niya ito ng buong liksi at tinaga sa bandang likuran. Isang malakas na pagsigawang namutawi sa bunganga ng nilalang. Noon lang din napansin ni Bino na hindi naghihilom ang sugat ng aswang na nasa likod nito. Pagkalingon sa kanya ng aswang, agad siyang pumunta sa madilim na bahagi. Sinubukan siyang sugurin ng aswang upang sana'y sunggaban, subalit nakalis na roon si Bino at lumipat ito sa kabilang bahagi. Ano ka ba naman? Nandito ako. Halika't dito tayo maglaban. Napaangil ang aswang at napalingon sa kinaroroonan ni Bino. Nakita naman ng lalaki na iritang-irita na sa kanyang nilalang, kaya napatakbo siya upang sugurin ito. Dahil alam niyang magiging baliwala ang pag-atake niya kung sa harapan niya susugatan ng aswang, agad niyang ipinihit ang kanyang katawan para magawa niyang tagain ang sigbinan sa bandang likuran nito. Sa ikalawang pagkakataon, napagtagumpayan ni Bino na mataga ang aswang sa likod. Naging rason ito para mapahiyaw siya ng malakas. Humarap siya sa lalaki at bago pa man maitaga ni Bino ang kanyang itak sa nilalang,
sinakal na siya nito ng ubod ng higpit. Kaya kitang patayin kahit isang kamay lang ang gamit ko. Magagawa kong durugin ang lahat ng mga buto mo. Noong mga oras na yon, alam ni Bino na medyo tagilid na ang kanyang sitwasyon. Minabuti na lang niyang magdasal para sa kanyang kaligtasan at nang akmang ibabalibag na sana siya ng aswang, napahiyaw ito ng malakas. Nakaramdam naman ng sobrang init sa kanyang katawan si Bino at nag-ibayo na rin ang taglay niyang lakas. Ilang sandali pa, napasigaw ang aswang at nagmamadaling binitawan si Bino. Animoy napaso ito sa nagbabagang uling, kaya napatawa na lang ang lalaki sa naging reaksyon ng kanyang kalaban. Ngayon, masisiguro kung wala nang maghahasik ng takot dito sa kabayanan at maging sa mga liblib na baryo. Ito na yung hinihintay ko. Mapupuksa na rin kitang halimaw ka. Pagkatapos magwika ni Bino, humakbang siya ng pasugod sa aswang at walang pag-aalinlangang tinaga ang aswang sa bandang batok nito. Napaangil yun at sinubukan nitong salatin ang kanyang sugat. Noong mapagtanto niyang malalim ang hiwa sa kanyang balat, mas lalo pa itong nanggalaiti. Humanda ka sa akin! Pagkasigaw ng aswang, pagapang itong umatake kay Bino at noong ilang hakbang na lang ang layo nito sa lalaki, bigla nitong nagpalit ng anyo. Naging isa itong malaking kambing na may nagbabagang mga mata. Kapansin-pansin din kagaya ito ng sigbin kung gumalaw. Kahit sa anong hayop ka pa magpalit ng anyo, hindi ako matitinag sa'yo. Pagkalapit ng kambing kay Bino, sinubukan siya nitong suwagin. Sinunggaban naman ng lalaki ang dalawang sungay ng aswang, ngunit bago pa man niya maibalibag ang aswang, humugot na ng lakas ng nilalang at siya pa ang tumilapon. Napamura na lang si Bino at napahawak sa kanyang bewang. Noong hagilapin niya ang kanyang itak, napagtanto niyang wala yun sa tabi ng kanyang kinabagsakan. Walang yakang aswang ka! Napakahig na lang ang aswang na nasa anyong kambing at mabalasik na tinitigan si Bino. Sinikap ng lalaki ang makatayo at noong makatayo na siya, tumakbo rin ang kambing habang nakayuko at itinututok sa kanya ang dalawang sungay nito. Agad na isip ni Bino na punterehin na lang ang sugat ng aswang, kaya nang makalapit na ang kambing, ipinihit niya ang kanyang katawan para hindi siya masuwag nito. Napalingon pa sa kanya ang kambing at sinubukan siyang atakihin ulit. Pero nagawang salagi ni Bino ang sungay nito na mas malapit sa kanya. Bago pa man tuluyang magapi ng aswang ang lakas ni Bino, buong lakas na nitong hinawakan ng sugat ng aswang. Noong mapansin niyang nagkaroon ng reaksyon ng aswang, sinubukan niyang suntukin ang sugat nito. Isang malakas na paghiyaw ang nagawa ng aswang. Nagwala ito at mabilis na umatake kay Bino. Inilaga naman yon ng lalaki habang umaatras. Noong matanaw niyang ilang di pa lang ang kanyang distansya mula sa bodega kung saan niya binasag ang mga banga, minabuti niyang takbuhin na lang patungo roon. Kailangan ko makuha ang buntot pagi na naiwan ko. Hindi ko na mahagilap ang aking itak at kailangan ko pang labanan ng sigbinan o kung anumang uri ng nilalang siya. Noong nakarating siya sa bodega, agad niyang nakita ang kanyang buntot ng pagi. Napalingon pa siya sa aswang na umahabol sa kanya at nawari niyang malapit na ito. Dinampot niya ang kanyang buntot ng pagi, tsaka walang pagdadalawang isip na sinalubong ang aswang. Pagkalapit ng aswang na nag-aanyong kambing, hinambalos niya ito ng hawak niya na naging rason upang mapahiyaw yon ng malakas. Kung baliwala sa iyo ang itak, siguradong dito sa buntot ng pagi, tsak na wala kang ligtas. Pupunuin ko ng latay ang buong katawan mo. Ilang beses na nilatigo ni Bino ang aswang hanggang sa makita niyang hinihingal na ito. Alam ni Bino na nanghihina na ang aswang, kaya ginamit niya ang pagkakataong yan. Nilapitan niya ito at sinubukang sakaling gamit ang buntot ng pagi.
Pilit namang nagpumiglas ang aswang. Ngunit dahil itinututok ni Bino ang dulong bahagi nito sa leeg ng nilalang, naging limitado na rin ang paggalaw nito. Isang maling galaw mo lang, tsak na mamamatay ka rito. Kung hindi man, paniguradong mangangayayat ka at hindi magtatagal mamamatay ka rin. Noong mga panahong yan, kasabay ng pagkisap ng mga mata ni Bino, nagpalit ng anyo ang aswang at naging isang mabalahibong nilalang. Umangil ito at sinubukan niyang magpumiglas, ngunit mas lalo lang siyang nahirapan. Hindi mo ako kaya. Kung talagang kaya mo ako, hindi ka nagagamit pa ng kung ano-anong armas. Napatawa pa ang aswang sa sinabi niya. Huwag kang magmagaling dahil lang sa mutya ng uling na nakuha mo. Hindi ko pa talaga totoong malakas. Napailing si Bino sa winika ng aswang. Alam kong hindi pa ako malakas, pero kaya kitang paslangin kung alam kong magiging perwisyo ka sa mga tao. Mas lalo pang hinigpitan ni Bino ang pagkakasakal sa aswang. Napansin na rin niyang unti-unti nang bumabaon sa balat ng nilalang ang buntot ng pagi. Kahit pa nagadaliri lang ang laki ng naturang buntot, hindi pa rin nakagalaw ang aswang at unti-unti itong nanghihina. Walang ano-ano, sa hindi inaasahan ni Bino, bigla ang humugot ng kanyang lakas ang aswang. Humarap ito sa kanya at nagbuno silang dalawa. Tila walang naging pakialamang aswang kung may nakasakal sa kanyang buntot ng pagi. Sinikap niyang maibuwal sa lupa si Bino nang sa gayoy mabitawan niya ang ginamit nito para sakalin siya. Hindi ako papayag na basta-basta mo lang akong matatalo. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo. Muling humugot ng lakas ang aswang. Kahit na sinasakal siya ni Bino, nagawa nitong buhatin ang lalaki tsaka buong lakas na ibinagsak sa lupa. Nabitawan ni Bino ang kanyang buntot ng pagi at nang malaman ng aswang na wala nang hawak na panlaban sa kanya si Bino, inibabawan niya ito at walang pagdadalawang isip na sinakal. Iilan na lang kaming urikaba na nakatira sa lugar na ito. Kinain ko na ang iba. At ikaw, isa ka lamang simpleng lalaki na nakakuha ng mutya ng uling. Anong panama mo sa kagaya kong gabunang sigbinan? Napatawa pa ang aswang at mas lalo pang hinigpitan ang kanyang pagkakasakal kay Bino. Ilang beses pang sinubukan ni Bino ang lumaban, subalit habang gumagalaw siya, mas lalo pang hinihigpitan ng aswang ang kanyang pagkakasakal dito. Alam niyang madudurog ang buto niya sa leeg kung nagkataon, kaya kumalma na muna siya at pinakiramdaman ng aswang. Ngayong wala ng aking mga alaga, ako na lang ang kakain sa'yo. Mapapasakin din ang mutya ng uling at paniguradong magagamit ko yan. Pagkawika ng aswang, biglaan itong binitawan si Bino. Sinubukan niyang dukutin ang atay ng lalaki, ngunit napaangil na lang siya nang mapagtanto niyang hindi niya kaya ang kunat ng balat nito. Kahit pa nang nanghihina, ginamit ni Bino ang pagkakataon na makabangon. Muling sinubukan ng aswang na wakwaki ng kanyang tiyan. Ngunit bago pa man ito magawa yon, napaupo na si Bino. Buong lakas niyang tinulak ang nilalang, kaya napalumpasay ito sa lupa. Hindi na rin inaksaya pa ni Bino ang pagkakataon. Bumangon siya at saka mabilis na tumungo sa madilim na bahagi. Pinagmasdan niya ang aswang at nang makita nitong nagpapalinga-linga ang nilalang, napangisi siya. Habang nasa ganoong estado, naramdaman ni Bino ang nag-iibayo niyang lakas. Pakiramdam din niya ay mas gumaan lalo ang kanyang katawan. Siguro, kahit wala akong armas, magagawa ko pa rin gapiin ang aswang na yan. Dahil alam niyang may kakayahan siyang nag-iibayo kapag nasa madilim na bahagi siya, wala siyang naging pakialam kung makita siya ng aswang doon. Ba't ka nagpapalinga-linga? Hindi mo ba ako nakikita rito? Agad na napalingon sa kanya ang aswang. Pansin ni Bino na sinipat nito ang bahaging kinaroroonan niya, kaya napagtanto niyang meron nga siyang tagabulag.
Noong mismong oras na yon, mabilis siyang sumugod sa aswang. Tumakbo siya at nang makalapit na siya rito, nagbuno silang dalawa. Kahit pa na malakas ang aswang, hindi rin nagpapatalo sa kanya si Bino. Ilang beses pa silang nabuwal sa lupa, pero kahit ganon hindi tumigil si Bino sa pakikipaglaban sa aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalaban nang biglaang nagpalit ng anyo ang aswang. Naging malaking bayawak ito na mayroong palong. Dahil nakahiga sa lupa, nahirapan si Bino na malabanan ang naturang nilalang. Wala siyang nagawa noon nang umibabaw kay Bino ang malaking bayawak. Sinubukan itong kalmutin ang kanyang dibdib, kaya tuluyan ding napunit ang kanyang damit na may butas lamang sa bandang tiyan. Habang nakaibabaw sa kanya ang bayawak, halos mawala na ng hangin si Bino. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, sinikap na lamang niyang makaalis sa ilalim nito. Hindi ako magpapadaig sa kagaya mo. Humanda ka kapag nakaalis ako rito. Titiyakin ko magiging kapalaran mo rin ang naging kapalaran ng mga alaga mo. Pagkatapos niyang magwika nun, nagkaroon siya ng katiting na pagkakataon para makaalis. Bahagya kasing lumihis ng konti ang katawan ng aswang na nasa anyong bayawak, kaya nagawa ni Bino ang magkulong palayo rito. Agad ding tumayo ang lalaki at noong masdan niya ang dambuhalang bayawak, muli itong naging isang mabalahibong nilalang. Iling ito ng iling at animoy hindi siya makapaniwala na kaya siyang alpasan ni Bino. Hindi ako papayag na magagawa mo akong patayin. Marahil nagawa mong paslangin ang lahat ng mga alaga ko. Pero madali lang para sa akin na makahanap ng mga yan. Hindi mo na magagawa yon. Dahil ngayon pa lang, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay. Bukas, tsak na hindi ka na aabutan ng pagsikat ng araw. Muling napatawa ang aswang sa sinabi ni Bino. Napaangil ito at humanda para sugurin ang lalaki. Nagkataon namang nasa paanan ng lalaki ang kanyang buntot pagi. Hindi ito napansin ng aswang, dulot ng pagtitig nito ng mabalasig kay Bino. Kakainin ko ang mga laman loob mo! Sumugod kay Bino ang aswang at bago pa man makalapit ng husto ang nilalang sa kanya, dinampot na niya ang kanyang buntot ng pagi. Nang halos isang dipa na lang ang layo ng aswang sa kanyang kinaroroonan, buong lakas na hinambalos ni Bino ang nilalang. Dahil sa kanyang ginawa, napahiyaw ng malakas ang aswang at tumilapon ito ng halos 3 dipa mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi na hinayaan ni Bino na makabangon pa ang aswang. Agad niya itong nilapitan tsaka inundayan ng paglatigo. Dila mo lang ang walang latay. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo. Hindi tumigil si Bino sa kanyang paghambalo sa aswang. Wala siyang naging pakialam kung halos mapaungol na lang ang aswang dahil sa kirot na kanyang nararamdaman. Sige pa, latiguhin mo ako. Wag mo akong bibigyan ng pagkakataon. Dahil kapag nagkaroon ako ng tsansa, sisiguraduhin ko sa ating dalawa, ikaw ang hindi nasisikatan ng araw. Napailing na lang si Bino sa sinabi ng aswang. Ipinagpatuloy nito ang paglatigo hanggang sa halos buong katawan ng naturang nilalang ay nasugatan. Naliligo na rin sa sarili nitong dugo ang nilalang, kaya alam ni Bino na hindi na ito magtatagal. Akmang lalapit na sana si Bino rito upang itarak ang dulo ng buntot ng pagi sa dibdib ng aswang nang biglaan itong mapatayo. Sumugod ang aswang kay Bino at buong lakas siya nitong itinulak. Saktong pagkatilapon niya, nabuwalang nilalang ng mapadapa sa lupa. Hindi na rin ito nakagalaw, kaya naisip ni Bino na marahil wala na itong buhay. Diyan ka na nagtatapos. Wala nang sigbin at sigbinan, kaya alam kong magiging payapa na ang aming nayon.
tsaka maging ang bayang ito. Ilang minuto pa niyang pinagmasdan ng aswang, ngunit hindi na rin ito humihinga. Noong mga sandaling yon, nagpasya na siyang umalis doon at umuwi na lang sa kanilang nayon. Alam niyang mahihirapan siya dahil wala siyang dalang baka at kangga, kaya kinakailangan niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang may isang matanda ang tumawag sa kanya. Inisip kagad ni Bino na baka may kailangan nito, kaya nilapitan niya ang nasabing tao. Ba't hindi mo siya tinuluyan? Alam mo bang kapag hindi mo dinukot ang atay nun, paniguradong mabubuhay pa siya? Sa atay sila nabubuhay, at yun din ang kanilang kamatayan. Ha? Bakit po ganun? Kinutuba ng hindi maganda si Bino dahil sa winika ng matanda. Dahil sila ay mga gabunang uri ng sigbinan. Kung ang simpleng sigbinan, kailangan pa ng kung anong ritual para lang makahuli ng sigbin. Ang mga kagaya nila ay hindi na. Kusang lumalapit sa kanilang sigbin dahil sa amoy nilang tanging ang mga ganoong nilalang lang din ang nakakalanghap. Ano pong dapat kong gawin? Napailing ang matanda. Napatitig siya kay Bino at parang binasa nito ang kanyang katauhan. Ilang sandali pa, sinabi no na may tangang mutya ng uling si Bino pero hindi pa gaanong malakas. Dagdag pa niya, pabayaan niya itong orasyonan yon upang mas mapalakas ang kanyang tangan. Kahit pa na unang beses pa lang silang nagkita, pinagkatiwalaan ni Bino ang matanda. Ipinakita nito ang mutya ng uling na nakuha niya at hinayaan ng matandang pakainin ang orasyon ng kanyang mutya. Noong ibalik ng matanda kay Bino ang kanyang mutya ng uling, naramdaman kaagad ng lalaki ang daloy ng enerhiya nito. Sige na, balikan mo ang aswang na yon at patayin. Dukutin mo ang atay niya at ibilad sa araw. Sa kaparaanang yon, paniguradong hindi na siya mabubuhay. Nagpasalamat naman si Bino sa matanda. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at mabilis siyang bumalik sa bahay ng sigbinan. Nilingon pa niya ang matanda, ngunit hindi niya ito nakita pa. Nanlamig na lang siya dahil sa kung anumang isiping pumasok sa kanyang utak. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng pag-angil. Sinipat niya ng maigi ang paligid at gano'n na lang ang kabang naramdaman niya nang makita niya ang isang dambuhalang aso na puno ng sugat ang katawan. Alam niyang yon ang aswang na kanyang nakalaban, kaya inihanda ni Bino ang kanyang sarili. Walang ano-ano, mabilis na sumugod sa kanya ang aswang, kaya sinalubong niya ito. Nagsagupaan silang dalawa, at kahit na ilang beses pang kinagat at kinalmot ng aswang si Bino, naging baliwala lamang yon. Nang makahanap ng kanyang pagkakataon ng lalaki, sinunggaban niya ang aswang. Buong lakas niya itong niyapos saka buong lakas na ibinalibag. Maging si Bino ay nagulat dahil sa naging lakas niya, kaya naging buhay ang kanyang loob. Bago pa man makatayo ang aswang, nilapitan na siya ni Bino. Nagbuno silang dalawa at ilang beses niyang sinubukang dukutin ang atay ng aswang, pero nabibigo siya. Isang malaking pagkakamali mo na hindi mo ko tinuluyan kanina. Ngayon, may pagkakataon ako para bumawi. Kaya humanda ka. Pagkawi ka ng aswang na yan, nagpalit siya ng anyo at naging mabalahibong tao siya. Bago pa man makagalaw si Bino, sinakal na siya nito. Kung hindi kita mapapatay sa pamamagitan ng pagwasak sa tiyan mo, alam kong magagawa kitang kitilan ng hininga sa pamamagitan nito. Pilit na nagpumiglas si Bino at dahil mas mahina na ang aswang, nagawa niyang makaalis sa ganoong sitwasyon. Saktong pagkaalis niya, buong lakas niyang sinuntok ang aswang at dahil sa ibayong lakas ni Bino, tumilapon ito sa hindi kalayuan. Nang makita niyang papatayo na ang aswang,
Patakbo niyang nilapitan ito at saka muling sinuntok. Sa pagkakataong iyon, tumama ang katawan ng aswang sa isang malaking puno, kaya nang bumaksak siya ay halos hindi siya makagalaw. Alam ni Bino na kahit ganon, may kapasidad pa rin ang aswang na lumaban, kaya hindi siya nagbigay ng kumpiyansa. Nilapitan niya ang nilalang na yon tsaka sinakal. Ilang beses ding sinubukan ng aswang na manlaban, pero hindi nagpatinag si Bino. Unti-unti niyang iniangat sa lupa ang aswang, habang nakadikit pa rin ang katawan nito sa puno kung saan siya tumama. Alam ko na kung ano ang kahinaan mo, at wala ka nang magagawa pa kung hindi ang tanggapin ng kapalaran mong ito. Bago pa man makapalag ang aswang, buong lakas ng dinukot ni Bino ang kanyang atay. Napaungol na lang ito at nandilat ang kanyang mga mata. Nang makuha na ng lalaki ang atay ng nilalang, binitawan niya ito. Bumagsak ang aswang at tuluyan itong nawala ng buhay. Noong mga sandaling yon, nagpasya na si Bino na umuwi sa kanilang nayon. Dinala na lamang niya ang atay ng gabunang sigbinan pauwi. Nang makarating na siya sa kanilang tahanan, nagtaka pa ang kanyang mga magulang kung bakit kakaiba ang kanyang naging amoy. Noong una hindi sinabi ni Bino ang totoo, ngunit nang lumaon, ikinuwento na rin niya sa kanyang ama't ina ang nangyari. Ipinakita na rin niya ang atay ng aswang at sinabi kung ano ang kailangan niyang gawin upang hindi na muling mabuhay pa ang nilalang. Hindi na nakapagpahinga si Bino dahil sa nangyari. Hinintay na lang niyang dumating ang umaga at nang ibilad na niya sa araw ang atay ng aswang, unti-unti na itong natuyo. Habang nakahiga, napaisip siya kung sino ang matanda at kung bakit may mga alam ito sa kanya. Agad din niyang naisip na marahil ay isa yung albularyo o marahil ay manunugis ng aswang. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, inilagay na ni Bino ang atay ng aswang sa kanilang atip. Hinayaan niyang mabilad at matuyo yun sa araw. Kalaunan, napag-alaman din niya sa mga matatanda sa kanilang lugar na ang pinatuyong atay ng aswang ay maaari rin palang maging proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Dahil sa ginawa ni Bino, nakampante silang wala ng sigbin na makakapaghasik ng takot sa kanilang baryo. Kampante rin silang walang aswang na aatake sa kanila dahil sa pinatuyong atay ng gabunang sigbin. Maraming mga manggagamot na rin ang pinagtanungan ni Bino patungkol sa kanyang tangan at lahat sila'y kumbinsido na tunay na mutya ng uling ang kanyang iniingatan. May ilan pa sa kanila ang nag-aalok na papalitan nila ito ng mga medalyon, pero tumanggi si Bino. Alam niya sa kanyang sarili, sa kanya ipinagkaloob ng kalikasan ang mutya ng uling, kaya kinakailangan niya itong ingatan nang sa gayoy iingatan din siya nito. Noong lumaon, nang tumanda na siya at nagkaroon ng 2 anak, hinati niya ang mutya at ito ang ipinamana sa kanila. Alam niyang hindi man yun matutumbasan ng kayamanan, pero kahit papaano ay magsisilbi na rin yung paalala sa kanyang mga anak patungkol sa paggamit niya ng mutya ng uling kontra sa gabunang sigbinan.